aking topic na nais ibalik sa inyo ngayong araw na 'to, tungkol po ito sa sigasig at pagkahilig sa pagsamba at pagdwalhati. So, nasa February month pa rin po tayo, tama po? Marahil po noong nakaraang February 14, mula pagkagising niyo pa lang, madami na pong bumati sa inyo ng Happy Valentine's Day. Tama po ba? Marami pong bumati sa inyo? Amen po? Ang inyong pong lingkod, maraming bumati. At Amen, amen, amen. amen po. Maaaring mula sa asawa nyo, sa mga magulang, sa mga kapatid, sa mga anak, kaibigan, kasamahan sa trabaho. Pwedeng amo mo, boss mo, mga kasama sa community o sa simbahan, nakabatian nyo na rin po. And ganun din kayo marahil, madaming nabati at nasabihang Happy Hearts Day. Amen po? Pag sa kabiyak mo, meron pang kasamang I love you yan, I love you sweetheart o mahal o kung ano man ang term of endearment. Ngunit madami po sa atin ni hindi nasabihang Happy Valentine's o Happy Hearts Day, Lord. Thank you for this day, Lord, and I love you. Amen po ba? Maaari, marami po sa atin, hindi po natin nagawa yan. Nabati po natin yung mga taong nakapaligid at pinapahalagan natin, pero ang Panginoon hindi po natin in-address ng ganyan. At ang katotohanang napaka-vocal at napaka-passionate po natin sa mga nakapaligid at mga minamahal at nagmamahal sa atin. Very clear and bold pa sa pagpapahayag at pagpapadama at pagpapakita nito. Kumbaga, nakagawian, nakaugalian, nakasanayan, nakahiligan, ikinasisiya na natin gawin ito sa kanilanang natural. Pero ang tanong, kay Lord po ba ganun din tayo madalas? Passionate po ba o passion na po ba nating magpadama ng pag-ibig at pagsamba sa Panginoon? Very timely naman po as we are on our worship series para lubos nating maunawaan at lalong ma-appreciate at matutunan ang pagiging worshiper. Today, it coincides sa Feb month pa rin po. Katatapos pa nga lang din sabi ko Valentine's Day para sa nagmamahal at pumapag-ibig pa. Sabi nga po, Peg-ibig month. Tamang-tama, may hahabol pa po natin, may i-discuss natin ang ating topic, which is passion for worship. And when we say passion for worship, ano nga ba ang katumbas na kahulugan nito sa wikang lubos nating maunawaan? Mga kapatid, passion for worship o ang sigasig at pagkahilig sa pagsamba. Ito po ay isang paraan ng pagsamba na buong lakas, buong puso, at buong katauhang nakikilahok sa mga damdamin at pagnanasa ng tao. At itinututok ang mga ito sa pagpapahayag ng pag-ibig natin sa Diyos. Paano maipapakita ang pagkahilig sa pagsamba? Sa ganitong pamamaraan po, number 1, sa pamamagitan ng mga pag-awit. Ayan po, nag-worship po, may pang-pag-awit. Pagtugtog, tumutugtog po, no, si Brother Greg, ano? Pagsayaw, panalangin, tula o salita. Kalawa, sa pamamagitan po ng paggamit ng mga kakayahan sa pagsulat at pagsasalita upang sambahin at parangalan ang Diyos. Pangatlo, sa pamamagitan po ng paglaan natin ng sapat na oras sa ating Panginoon sa isang regular na batayan upang lalong mapalalim ang pag-ibig at paggalang natin sa Kanya. Mga kapatid, sa lahat po ng mga tinutukoy kong ito, lubos po na mahalaga ang wastong pagkilala natin sa Panginoon na ating sinasamba. Kaya nang kung tinanggap nyo o na-record o kung tinatanggap nyo po ito o nagre-record kayo, inumpisahan ko po ang worship series natin na ang una kong topic, The God We Worship. Bali pang-apat po na topic ngayon ito. Lubos po na mahalaga. Una, nakilala mong lubos kung sino ang Diyos na ating sinasamba bago ka muna sumamba. Kaya binigay ko pong una sa inyo, the God we worship. And we have this principle in worship. You can pray to a God you do not know, but you can never worship a God you do not know. And it is essential to know God first in order to acknowledge Him and render the worship due to Him. And will wonderfully offer our worship as a passion of our heart. So, first things first po, as written in Jeremiah 29 verse 13, ang sabi, seek me, and you shall find me.
if you seek me with all your heart. Meaning, saliksikin po muna natin ang ating Panginoon mula sa kaibuturan ng ating mga puso. Yung taos-pusong hangarin nating masumpungan ang ating Panginoon, ang kanyang kalooban sa atin at sa lahat ng ating gagawin. And this is true because how well you know God will define how you are going to approach Him. Therefore, the more we know God, the more beautiful our praise will be. And the more we love God, the more passionate our worship will be. And when you have the passion for worship, pag may sigasig ka at talagang grabe ang passion mo para sa pagsamba, it will be easier, madali na sa atin to connect to our Lord, which is the object of our worship. This only means na bago ka mag-worship, kapatid, dapat worshiper ka muna. Again, kung nakinig po kayo at tinatandaan ninyong mabuti ang mga turo at mga topic na dinidiscuss ko since ito po'y worship series, na-discuss nyo na at naalala ko, dapat maalala nyo po yung third topic ko noong nakarang Monday. Ang topic po is the worship leader. Tayo po yun. Yung mga dudulog sa harapan ng Panginoon upang magpurit sumamba. Amen po? Na-discuss ko na sa topic na yun ang pagiging worshiper. Ang mga taong worshiper may pag-ibig at ang puso nila ay para lamang kay Lord. Kaya alam na alam mo ang may passion or heart kay God. Excited po sila at laging ready mag-worship at mag-lead mag-worship. Kaya pag binigyan ka ng assignment, pag binigyan mo siya ng assignment, napakadali. It's easy to accept it because you are a worshiper. And a worship leader is always in the state of worship. Lagi kang handa kasi ang estado ng puso mo, laging pagsamba sa Kanya. So first things first, mga kapatid, worship should be a passion of the heart. Why? Bakit kailangan passion of the heart? Because God hears more clearly what we keep in the hearts than what He hears our lips say to Him in worship. At the end of our worship, God sees more of our hearts. Mas nakikita na papakinggan ng Panginoon ang nilalaman ng puso natin kesa sa mga sinasabi lang ng ating mga labi. Amen po? So, meron pong reading sa Deuteronomy chapter 6 verse 5. Ang sabi po, you shall love the Lord your God with all your heart and mind, and with all your soul, and with all your strength, and your entire being. Sa Tagalog, ibigin mo ang Diyos, ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas at ng buong mong pagkatao. Mga kapatid, required po sa atin na ibigay natin sa Panginoon ay hindi lang po saglit, hindi lang po bahagi, hindi lang po katiting ng ating oras o bahagi, kung hindi ito po ay dapat 100%. Amen po? O lahat-lahat sa atin dahil buong buhay at pagkatao natin ang inaalay natin sa tuwing tayo dudulog sa banal na harapan ng ating Panginoon. Meron din pong magandang naisulat sa Sirach 43 verse 30 to 33. Ang ganda po, sa wikang Ingles, nais ko rin pong basahin ito, pero babasahin ko rin po sa Tagalog. Sa wikang Ingles, ito po yung sinasabi niya. When you praise the Lord, exalt Him as much as you can, for He will surpass even that. And when you exalt Him, put forth all your strength, and do not grow weary, for you cannot praise Him enough. Who has seen Him and can describe Him, or who can extol Him as He is? Many things greater than this lies hidden, for we have seen but few of His works. For the Lord has made all things, and to the godly He has granted wisdom. Kapatid, sabi po dito, kapag tayo'y sumamba at nagpuri sa Panginoon, itodo mo na. Why? Kasi kung ang edad mo 50 anyos, itodo mo man ang nalalagi mo pang buhay, kung 20 anyos ka pang mabubuhay, kulang pa rin po yan because He can surpass even that. And we exalt Him, put forth all your strength, itodo mo na pati ang iyong lakas at huwag kang mananawa, ang sabi niya, dahil kulang pa.
At kung kulang na